Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating pagsambang online dito sa The United Methodist Church of Hillside, Montalban. Ito po ang ika-25 linggo pagkatapos po ng paggunitan natin ng araw ng Pentecostes. Ngayong buwan pong ito ng Nobyembre ay ang ating pong Thanksgiving month. Halina po kayo at sama-sama po tayong sumamba, magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Makinig po tayo ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo at sabay-sabay po tayong matuto at lumago sa pananampalataya sa Kanya. Ito po ang inyong lingkod, kapatid at kaibigan. Pastor Alfred ay nagsasabing, kay Kristo ay may pag-asa, may kapayapaan at may kaligtasan. Amen. Tawag sa pagsamba. Purihin si Yahweh. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmulat ngayon, magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Sino bang katulad ng Diyos na si Yahweh, na sa kalangitay, doon nakaluklok, buhat sa itaas siya'y tinutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula kapanglaway, itong may hirap, kanyang itinataas, kanyang nililingap. Sa mga prinsipe ay isinasama, sa mga prinsipe nitong bayan niya. Ang babaeng baog, pinagpapala niya, binibigyang anak para lumigaya. Purihin si Yahweh.
Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa, patawarin po ninyo kami sa aming pagiging mahina at sa hindi naming pagiging matatag na gaya ng punong kahoy na nakatanim sa gilid ng batis. Madalas po kami ay balisa at hindi namin alam ang gagawin. At pag kami ay tinamaan ng malakas na unos, ay agad kaming nabubuwal at nasasaktan. At kami naman ay nais na maghiganti sa halip na ipagkatiwala sa inyo ang laban ng aming buhay bilang aming Ama. Sa aming pananahimik at pagkabalisa ay hinahayaan naming mangibabaw ang kasamaan at karumihan. Tulungan po ninyo kami at ilayo sa mga bagay na nakapagbibigay sa inyo ng kalungkutan. Patawarin po ninyo kami kung kami po ay laging nagkukubli sa kasinungalingan at nag-aasam ng mga makabundong bagay. Hinihiling po namin ang inyong pagpapatawad at pagpapalaya sa amin sa tanikala ng kasalanan. Gabayan po ninyo kami at patnubayan sa tamang daan na aming tatahakin. At ganon din po ay pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng kaisipan ng tao. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, dumako po tayo sa panahon ng ating pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, tayo ay lumapit sa trono ng kahabagan ng ating Panginoong Diyos at tayo ay magpasiyasat sa Kanya. Gawin na rin natin ang ating pagninilay-nilay sa mga nagawang kasalanan sa Diyos. Hilingin natin ang biyaya ng Kanyang pagpapatawad at paglilinis sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, pakinggan natin ang mabuting balita. Ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Tanggapin natin ang biyaya ng paglilinis at pagpapatawad ng Diyos. Tayo ay magbunyi sa pagpapatuloy ng ating relasyon kay Kristo at sa ating patuloy na pananahan sa Kanyang piling. Amen. Sa inyo kaligaya na kami sa piling nyo. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo. Isang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Welcome po sa ating church concerns and announcement. Ito pong buwan po ng Nobyembre, tulad po ng nabanggit ko kanina, ay buwan po ng ating pasasalamat o Thanksgiving month.
At sa darating pong November 28, inaanyayahan po namin kayong lahat. Ito po ay mula sa QC Pace Northwest District Workers. Magkakaroon po kami ng Christmas kantata na pinagmagatan po naming Handog Liwanag. At ito po ay maipapalabas sa live po sa UMC TV. Ano po, sa ganap na ikapit po ng gabi. So magkita-kits po tayong lahat sa darating pong November 28, 7 p.m. At ganoon din po ay muli po nating batiin ang ating pong mga kapatid na nagdiwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan ngayong buwan po ng Nobyembre. Muli po nating binabati sina kapatid na John Edric Camacho, Elaine Imas, kapatid na Arvin De La Rosa, kapatid na Nancy Amparado, sina Mami Perlita Paraiso, na nagdiwang po ng kanyang kaarawan kahapon, at maging si kapatid na Andre Camacho. Muli po sa inyong lahat, happy birthday po. Sa darating naman pong ay bukas, ang kapatid po nating si Kuya Edgar Nabal, ang ating pong liturgist, ay magdiriwang po ng kanyang kaarawan. Ayan, Kuya Edgar, happy birthday po sa inyo. Ganon din po ang ating pong kapatid na si Felix de la Cruz ay magdiriwang po ng kanyang kaarawan sa darating na November 20. Ganon din po ang kapatid po nating si Luna Imas ay magdiriwang din po ng kanyang kaarawan sa ika-22 ng buwang ito ng Nobyembre. Ayan, nawa po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos ng marami pang taon ng masaya at punong-puno ng pagpapala na ng taon po ng inyong maipagdiwang ng punong-puno ng kasiyahan ng inyong pong kaarawan. May God bless you all. Awitan po natin sila ng happy birthday song. Ang pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Lumang Tipan. 1 Samuel chapter 1 verse 4 to 20. Ito po ang isinasaad. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana, sapagkat mahal na mahal niya ito, bagamat hindi ipinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Si Ana ay palaging kinukutya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Minsan, matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang pareng si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang aking abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Habang nanalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing, kaya lumipat
ito at sinabi sa kanya, "Tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana. "Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po ay naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin." Dahil dito, sinabi ni Eli, "Ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin." Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinipingan ni Elkanah si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, "Hiningi ko siya kay Yahweh." At sa pangalawang pagbasa naman po na matatagpuan sa Bagong Tipan, Hebreo chapter 10 verse 11 to 18. Ito po ang sinasaad. Bawat pare ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, "Ganito ang gagawin kong tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon," sabi ng Panginoon, "itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip." Pagkatapos ay sinabi pa niya, "Kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan." Magsitayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang sa pagbasa po ng ating Ebanghelyo. Ang ating pong Ebanghelyo ay matatagpuan sa aklat na sinulat po ni San Marcos, Kabanata 13 at talata mula 1 hanggang 8. At ganito po ang sinasabi. Nang palabas na si Jesus sa templo, ay sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo, kay lalaki ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito." Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ang naglalakihang gusaling iyan. Wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho." Samantalang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo sa tapat ng templo, palihim siyang tinanong nina Pedro, Santiago, Juan at Andres, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang palatandaang magaganap na ang lahat ng iyan?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Mag-ingat kayo at huwag palilinlang kaninuman. Maraming paririto at magpapanggap na sila ang Mesiyas at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mababagabag kung makarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmaan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas.
sapagkat makikipagdigma ang bansa sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng taggutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. Mga kapatid, pinagpala po tayo sa ating pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos. I don't need to know what's next. You'll be with me every step. Through it all, I can see. Look at me. Feels like it's been miles and miles. Feels like it's an uphill climb. Sometimes I get weary on the way. When I look back at where I've been, when I look back, I'm sure of it. I was right there in your arms, and I can say every moment of my life, God, you never left my side. Every valley, every storm, you were there, you were there. I don't need to know what's next. You'll be with me every step. Through it all, I can see you carry me. You carry me. There are days so undressed. You can fix the mess I'm in. Sometimes when nothing seems to go the way it should. But then I look back on every season. I can find there's 10,000 reasons to trust that you can work all things for good. Every moment of my life, God, you never left my side. Every valley, every storm, you were there, you were there. I don't need to know what's next. You'll be with me every step. Through it all, I can see. Through the wind and waves, through my worst mistakes, through the times I thought I walked alone. You were holding me, you were whispering, I will never leave you on your own. Every moment of my life, God, you never left my side. Every valley, every storm, you were there, you were there. I don't need to know what's next. You'll be with me every step. Through it all, I can see. Every moment of my life, God, you never left my side. Every valley, every storm, you were there, you were there. I don't need to know what's next. You'll be with me every step. Through it all, I can see you carry me. You carry me. You carry
Isang mabiyaya, mapagpalat, magandang araw at buhay po sa ating lahat. Kamusta po tayo sa buo pong linggo na nagdaan? It's been a while po na tumayo po muli at magbahagi ng salita po ng ating Panginoon, ito po sa pulpito at sa altar. At ayun nga po, na-miss ko po dito. At kayo din po mga kapatid ko po ay Kristo. Malapit na naman po ang magpasko. Mga tita, tito, baka naman po. Anyway po, before we start our topic po, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. No? Let us pray. Let us declare blessing upon this place. Dakila ka po, Diyos, amin ka pong pinupuri at sinasamba sa araw po na ito. Dalangin po namin na mangusap ka sa bawat isa habang kami nanonood o kaya naman ay kinig dito po sa online worship service. Aming Diyos, manguna ka po at ikaw ang siyang magliwanag at makita sa bawat salita na akin pong sasabihin. Ito pong aking dalangin sa matamis sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen at amen. And now, the end is near. Lang po. Sa ating pong binasan sa Ebanghelyo na matatagpuan po sa Marcos, Kabanata 13, talata 1 hanggang 8, ay nagpapahiwatig po patungkol po sa templo. At hayaan po muli na basahin ko po sa inyo. Ito. Marcos, Kabanata 13, talata 1 hanggang 8. At ito po ang sinasaad. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Guro, tignan po ninyo, napakalaki at napakaganda ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito. Sumagot si Jesus, nakikita mo ba mga naglalaki ang gusaling iyan? Walang batong magkakapatong na matitira dyan. Magigiba lahat iyan. Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo, sa may tapat ng templo, palihim siyang tinanong ni Pedro, Santiago, Juan at Andres, kailan ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po ba ang palatandaan na ang lahat ng mga ito ay malapit ng maganap? Sinabi sa kanila ni Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo malinlang ninuman. Maraming darating at gagamitin ang aking pangalan, sila ay magpapanggap na sila ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mababagabag kung makakabalita kayo ng mga digmaan at mga usap-usapan tungkol sa digmaan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at mga kaharian, lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng mga taggutom, ang mga ito ay pasimula pa lamang at pahirap na tulad ng nararanasan ng isang nanganak. Sa ating pong teksto na pinasa, pinapakita po dito na pinapahiwatig po ni Jesus ang pagwasak po sa templo. At gayon pa man, dahil po doon, nagbigay din po siya ng mga paalala para po hindi maligaw ang mga alagad. Dahil po sa mga ito, no, nagpapahiwatig po na ang sinasabi po na ni Jesus sa mga bagay nito ay yung pangwakas. Ano po? Sa verse 1 po, pinapakita na namangha po ang mga alagad sa templo. Maganda. No po? Makikita po natin sila namangha po sa kung paano at saan ito gawa. At syempre, namangha po sila sa tibay po ng templo na meron ito. Nakita po nila napakaganda ng templo, no? At hindi po ito basta-basta daw nagigiba, no? Kung titingnan po natin. We have also the same part. Katulad po ng mga alagad, madali din po tayong mamangha sa kung anumang bagay. Kapag nakita natin na, ay, ayos ito maganda quality. Ay, ganda na ito Ay, ang ganda naman niya. Diba? Mga ganong part po, pero biglang sabi ni Jesus na doon sa verse 2, nakikita niyo yung mga yan, masisira din yan, hindi yan magtatagal. Ang KJ po ni Jesus sa part na to, kasi kung titignan po natin, kasi namangha po sila, parang bigla pong naurong yung yung pagkaroon nila ng kamangaan doon sa isang bagay. Pero ganun pa man, lahat naman po talaga ay may hangganan. Wala pong magtatagal at walang nagtatagal. And Jesus warns the disciples about
sa mga ito. Dahil kung minsan, dahil sa mga gustuhan or desires natin, ay kapag nakuha natin ang mga gusto natin, minsan magtatagal. Pero Jesus also warns us that nothing will be permanent in this world. Yung iba magsasawa, kukupas at mamamatay. And that is always the truth about life. Next po, syempre pagkasabi po ng ating Panginoon about po sa templo, tinanong po niya nila Pedro, Santiago, Juan at Andres, Jesus. At doon po sa verse 4, kung mababasa po natin, kung kailan magaganap ang mga ito at kung ano ang magiging tanda ng mga bagay na ito. Sa verse 5, pero binigyan lang po ni Jesus ng paalala ang mga alagad. Wala po siyang binanggit kung kailan ito magaganap. Kumbaga, pinaalalahanan lang po sila ni Jesus, no? Na mag-ingat at huwag magpaligaw kanino man. Dahil marami pong magsasabi na sila ang Kristo, no? Marami pong magpo-promote, no? Na ito na ang wakas, ito na ang katapusan ng mundo, ito na yung magiging wakas nating lahat. Pero ganun pa man, at kung mababasa pa po natin hanggang verse 8 po, no, kung papatuloy po natin ang pagbabasa, pinalalahanan ni Jesus sa mga disipulo po. So, na patuloy po niyang pinapaalalahanan ang mga ito. So the question, kailan nga po ba ang wakas? Wala pong binanggit na malinaw po rito kung kailan po eh. But God is always warned us about this. Wala ni sino man ang makakapagsabi kung kailan nga ba ang wakas. But one thing is for sure, God knows about it. At kailangan po natin ay mas magtiwala pa po sa Kanya. Sapagkat mabuti man o masama, Diyos lamang po ang siyang nakakaalam. At habang binabasa ko po ang mga ito, God impresses to my heart about this in 3 things about the passage. At dito na din po ako magtatapos. Una po, be wise. We should be wise always dahil katulad ng sinabi ni Jesus sa verse 5, marami magpo-promote patungkol sa end times. And for us to be wise po, let us seek always His words or God's word for us not to be deceived or magpaloko sa anumang mga tao na nagkakapagsabi ng end times. Pangalawa po, be ready. Lagi po nating ibabad ang ating mga sarili po sa pananalangin at pagde-devotion at higit kasama ng ating mga kaibigan. Let us have a fellowship with one another because this is our true calling kasama ng mga kapatid natin sa Diyos upang magbigay at magbahagi kung ano po ang nais ng Diyos para sa atin. And the third part is, be still. We should always know the promises of God. Kasi kapag nakakarinig na po tayo ng mga balita, it is either positive or negative, hindi na po tayo consistent doon po sa pananampalataya na meron tayo. Doon po sa pananatili natin sa Diyos. Be still and know that in every circumstances, He is God that we need. And yet, we don't really understand right now kung ano man po ang nangyayari, but God allowed this to happen. And napakalaga na alam natin kung kanino po tayo nagtatanong at magtatanong about po sa mga bagay na ito for us to be guided. Lalo na po sa mga magulong panahon at pagkakataon po na ito. Hindi po natin alam ang magiging bukas. Pero nagtitiwala po tayo at nananampalataya sa may hawak po neto. No po? And yun lamang po, sa Diyos lamang ang kapurihan at kadakilaan. Kay Kristo po higit sa lahat. Maraming salamat. Ang pagkakaloob ng mga ikapo, pangako at pasasalamat sa Diyos. Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang ikasampung bahagi, babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga nito, maliban pa sa dagdag na 5 bahagi ng halagang iyon. Isa sa bawat 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh.
Ang bawat ikasampung tupa o baka na mabibilang ay para kay Yahweh. Hindi yun dapat suriin ng may-ari kung masama o hindi. Hindi rin yun maaaring palitan. At kung ito'y mapalitan man, ang ipinalit at pinalitan ay parehong ilalaang kay Yahweh. Hindi na matutubos ang mga ito. Levitico 27, verse 30 to 33. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. His good blessings flow, rising in creatures here below. Praise Him above every heavenly host. His Father, Son, and O dakilang Diyos, kayo po ang arkitekto ng sanlibutan. Kami po ay kumikilala na kayo po ang may lalang ng langit at lupa at ang kaluwalhatian mo ay nahayag sa kamanghamanghang nilikha mo. Tanggapin po ninyo ang aming mga handog na ito. Nang sa ganitong paraan, kami naman po ay makabahagi sa pagpapalaganap ng inyong kaharian dito sa lupa. Marapatin po ninyong ang mga handog naming ito ay makarating sa aming kapwa, lalo na po sa mga nangangailangan, sa mga nagugutom at sa mga nasa laylayan ng lipunan. Tulungan po ninyo kaming makabahagi sa inyong panukala na tubusin ang sangkatauhan mula sa kapahamakang dulot ng kasalanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. myself in Thee. Let the water and the blood from Thy riven side which flow be a sin the double cure. Save me from this guilt and not the labors of my hands can fulfill Thy law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and Thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to Thy cross I cling. Naked come to Thee for dress, helpless look to Thee for grace. Fall I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. Sama-sama po tayong manalangin. Our dear Heavenly Father,
In the beginning was your word. With your voice, the universe came to exist. With your word, you brought forth the day and night. With your word, you gave us the 4 seasons. With your word, you gave us all the beasts of the air, land and sea. It's because of your word that humankind came to existence. It's because of your still voice that the Bible exists. Your holy word teaches us. It gives us new life. It gives us new hope. It gives us a compass to navigate through this dark world. It is a lamp for our feet, a guide for our path. God, your word is perfect. It's powerful. It is awesome. We are nothing without it. It convicts us. It reassures us. It cuts like a 2-edged sword. It is a fresh spring in a barren land. It is everything we need and everlasting. We trust in your word, and Lord, we trust you. It introduces us to the gift that is your Son, our Lord Jesus Christ, who is the living word. God, we thank you for your word. May it continue to speak to us from Genesis to Revelation. May we use it to show love and not to inspire hate. May we use it to show others the way. May it renew us as we travel the road you have set before us. May it continue to give us peace in the middle of chaos. May it continue to restore, renew, and revive us. Thank you for your word. Amen. At ngayon po ay tanggapin natin ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Amen. I don't need to know what's next. You'll be with me every step through it all I can see.